welcome to our YouTube channel. I'm Wen and this is... Hi, I'm James. Yeah, we are at Novotel Park. And bagay na bagay siya sa ating view dito. It's very green. Greenery. Taste na binili namin. So, cheers. Pro ng girlfriend na siya. Pero guys, yung mahilig talaga magluto sa amin dalawa siya. Siyempre, tinupad ko na yung sinasabi ko niya ako siya nag-deport kami. Yeah. Sabi ko, Isang araw, that was July 25, 2022. We met in the seaside, Pier 3 Discovery Central. Ay, alam ko yung details, no? So we met there. And yun nga, after nun, nalaman niya na we can have a good time with each other. So, kaya yun. At saka bagong tato siya nun, guys. Kaya ang arte-arte niya. Mayroon siyang jacket. Mayroon siyang dala-dalang jacket. Sabi ko, ha? Summer? Tapos dala-dalang jacket? a few moments later, tagadala na siya ng jacket. Kasi, sabi ko, pahawak lang. Hindi pahawak. Tapos, after nun, saan tayo napunta? Siyempre, tinupad ko na yung sinasabi ko niya ako siya nag-deport kami. Yeah. Sabi ko, alis kami doon sa fiesta, chill kami dalawa. Yeah. Tapos, lahat na nandun sa fiesta, nagtataka sila, ako na nagdadala ng jacket niya. Ginawa niya na first day ng meet namin after 5 years na hindi naman namin plinano. Sa dami ng plano namin, hindi matuloy-tuloy. So that day, that July 25, is natuloy na talaga. And then, on that day, ginawa na niya akong tatulong. So, ginawa na niya akong katulong, guys. And then, nag-bar kami. Nagpunta kami ng Lan Kwai Fong. So, natapos yung araw na? Nagpunta kami ng deport at saka nakarami siya ng beer, hindi niya ako nalasing. And then, umuwi na ako. So, I will tell you guys for details. Umuwi na ako sa Moyville because I live in Moyville before. I have to ride a ferry. So, dahil nga malilate na ako ng last trip ng ferry, sumigaw ako guys kasi yung phone is mahangin kasi. So kailangan kong abutan yung last trip ng ferry which is 12 o'clock. So Cinderella ang peg nyo guys. 12 o'clock ng gabi na yun, di ba? Yeah, Cinderella na ang peg ko that time. And then so tumakbo na ako, nabitbit yung aking... First time ko din magpalit sa trabaho ko for 5 years sa amo. Oh my God. So bad influence ako baby. Hindi naman. Gusto ko lang salitin yung araw na nakita ko ulit siya. Kiligin. Kaya nga guys, to continue my story, nagtatakbo ako, so naabutan ko yung ferry, and then pagdating ko doon sa ferry, so I have to check my phone. Wow! Nakasave na sa messenger, baby! Baby yung nickname ko. Kasi baby na kita. At may bibihin na. Pasensya na kayo guys kung umaganyan ako kasi kagatin talaga ako ng lahat ng klase. Why don't you wear your jacket? Come on. It's better to wear your jacket. Para hindi ka nagaganti. So guys, sabi ng baby ko, sumuwi naman ako. Pareho po kami naka-Hong Kong junk. Shout out! Kasi hindi pa kami nagkakalkal ng naming winter clothes kasi start pa lang. Kung ano na nasa taas? Kung ano lang yung nakahanger. Kung ano lang yung nakahanger doon. Of course guys, marami pa kaming video gagawin, marami pa kayong malalaman from the our story. Yung story ni baby, story ko. And then, yeah, yung journey namin everyday kasi nga magkasama kami sa bahay. So, many adventures to come and many mukbang to come. I don't know guys, we always plan to do diet but then food body. Oh, pero ang kay naman na kasi sa amin is nagagawa namin yung mag-control ng food. Like, okay, yung ulam natin today is ganito. So, can we have rice? Masasabi niya, pwede pa tayo mag-rice kasi yung ulam natin ganito, ganyan. Sure. Kasi syempre, ako guys, reyna ng karapukan,
Kaya yun, magra-rice kami. Tapos, so the next day, like breakfast will be just coffee and bread, and then lunch, magluluto siya without rice. Kasi kakain pa rin kami guys ng ulam, gulay, fish, chicken, whatever. Pero, Excuse me. hindi na kami magra-rice. O binabawi namin. Kaya, kasi, pag magkasama kayo sa bahay, doon mo talaga ma-realize na ang hirap din mag-diet. Di ba, baby? Yeah. Kasi, pag ikaw lang mag-isa, natamaran ka na magluto. Kasi lagi mo ni-enjoy yung bawat makakasama kayong kumakain. Yeah, exactly. Saka, love language ni baby yung magluto. Yeah, totoo ako Love siya. language ko yung ipagluto ako. So, it's really a perfect match, guys. Kaya, ang sarap sa feeling na parang smooth sailing na lahat. Diyan ka, girl. Smooth sailing. Tsaka parang parehas kami ng gusto lagi. So, marami kami bagay na pinagkakasunduan talaga. Yeah, we have lots of similarities and we also have lots of differences, guys. But yung best part doon is wala namang couple na Perfect. it will be all similarities. There will always be differences and all. Pero, ang best part lang doon is hindi namin hinahayaan na if ever may mga tampuhan kami, hindi namin hinahayaan na mag-last ng matagal. Kasi, masakit sa pakiramdam eh. Yung pag magkaaway kayo, masakit sa pakiramdam na magkaaway kayo. So, sinasabi ko lagi kay baby, kung mag-aaway tayo, kung magkakabati tayo, magbati na tayo ngayon. Yun yung motto ko sa buhay. Diba, baby? Yeah. So, samahan nyo kami guys sa journey namin. Kasi we've decided to mag-back na kami sa pag-vlog. Kasi Para pag mayroon naman kami memories na pag nag-forgood na tayo. No? Kahit panoorin na lang natin yung mga vlogs natin. Kaya nga. So kahit na tumanda na kami, meron kami panunuorin na mga videos namin na we're once in a while, naging ganito kami. Na, and of course, we've been busy lately kasi nga nag-work kami sa ganito. So ngayon, nagkaroon kami ng free time. So naisip namin na Why not na lang na i-vlog na lang natin. mag-vlog na lang kami ng everyday life namin. Share namin sa inyo guys yung everyday life namin. Kaysa naman sa nakaka-make kami ng memories, meron kaming videos na nami-make, and then I wanna share it with you guys. Yeah. And also, may time na kami ngayon kasi dati nga nag-vlog kami na pupunta pa siya sa Muibo para ganito, ganyan kasi stay-in pa siya before. So ngayon na pareho na kaming stay out and pareho nagsasama na kami sa isang bahay, so mas maganda na yung maging outcome ng mga vlogs namin. Yun. Yeah. So you don't want to read this one. So thank you for the suggestion, baby, na wala yung mga kumagat sa akin. Yeah. Sabi ko diba? Yeah. Kaya, ganito. Kasi kagatin talaga ako guys. So if you're planning to go mostly kasi ng park talaga dito sa Hong Kong. Is it pag ganyan na weather or lagi? Pero kahit po summer? Kagatin talaga ako. Especially Discovery Bay. Kasi I once worked in Discovery Bay. And grabe talaga doon yung parang pag step out ko pa lang ng bahay, andun kinakagat na ako. Masarap ng feeling dito, baby, no? Yeah. So, first time ni baby pumunta dito. Sa park na to. Gusto ko yung ganito. Yung Ambiance. may ano ka dyan, basketball ano? May basketball siya, may CR dyan. Ito yung difference guys ng living in the city and living in Tongchong. Tongchong is, alam mo yung near sa airport and then near sa shopping mall and then you have the access to sa tinitirahan namin, may access kami sa swimming pool, sa clubhouse, any activity that we can do. And then also, ang daming park na nakapaligid dito. Kung
i-compare kasi sa like Quachay, Central, mid-levels, this, yung magiging buhay mo lang talaga doon is work, bahay. You can go to the park, Admiralty, but it will be too crowded, right? Tsaka, parang hindi mo namimiss yung namimiss mo yung Pilipinas as a course, our family. Pero yung lugar ba, yung ganito, mahahanap mo din dito. Yeah, and ito nga nakakatawa pagka napupunta kami ng market is ganito lagi yung usapan namin ni Baby. Buti pa dito. Pag gusto mong bumili ng okra, talong, malunggay, lahat nandito. Samantalang sa Pilipinas, ang hirap hanapin. Ang hirap nang hanapin. Kumbaga, especially kung nakatira ka guys sa probinsya, yung after the Yolanda, because we both live in a place na hometown na naging apektado ng Yolanda. So, Yolanda happened 10 years ago. And yun yung time na after Yolanda talaga guys, ultimo saging, kamuting kahoy, whatever na mga root crops or ano, is wala talagang tumutubo, walang naging ano, kasi nasira talaga, as in totally nasira talaga. Kaya ang hirap that time. Ang tagal mong kabangon. And also, ang mahal na talaga ng bilihin sa Pilipinas. Yeah, parang, sabi nga nila, well, I had my vacation last year and the price of the egg for 1 piece is 10 pesos. Pag-alis ko dun, size pa lang yun. 6 years na ako dito sa Hong Kong. God. Ikaw, Baby? 2012. So, what? College? Ngayong November, November 12, 2012, nag-flight ako papunta dito sa Hong Kong. So, happy 11 years to me, guys. Wow. I've worked here. Totoo pala yun yung pag nauwi ka ng Pilipinas, parang hinahanap mo na yung place na nakasanayan. Kasi, pinakaunang hinanap ko talaga when I arrived Pilipinas is, ang pagkakaiba talaga is the internet. Grabe. Gapang talaga yung internet doon. Not unless you live in like Pampanga, mas maganda ang connection doon. Pero when you live like our place na medyo remote siya guys, grabe talaga ang hirap ng signal. Tapos ando na yung, dito kasi ang pagkakaiba is, pag sumakay ka na ng bus, alam mo kung anong oras na bus ang sasakyan mo. May time schedule. Pero sa Pilipinas is maghihintay ka na. Tapos, ang oras siya, baby. So yun nga guys, thank you for watching this video. That's the start of our vlog. So thank you, and many stories to share, many discoveries to share, many adventures to share. So see you on our next vlog. Bye bye. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye.